lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos, na may lalang sa ating lahat, na may lalang ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ng mga OFW, pagdasal natin, mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyan ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Narinig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Huwika pa nila, marahil ay malililinang natin siya. Pagkatapos, dagpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw, nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoong ibatong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang akin ay siyang nag-iingat.
tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan. Siniklot ng alon ang kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan. Nakaumang nasa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinatawag ko. Ang aking kahirapan humihingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Di ba't sadyang may kapang sarili, dapat kainan ang pagsisindi at mamangha. Ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang, tumugon si Jesus. Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan. Ang sinasabi ng kasulatan, ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano niyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan niyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man niyong akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangkanan naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na noong unay, pinagbibinyagan ni Juan sa Kanya. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa Kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit ang totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa pinakamahirap na karanasan ay yung gantihan ng kasamaan ng ating mga ginawang kabutihan. Sapagkat aminin po natin na kapag tayo gumagawa ng mabuti kahit na papaano ay naghihintay tayo ng mabuting ganti. Yung pasalamatan ka man lang, yung ma-affirm, yung mabati ka man lang, malaking bagay na yan eh. Pero hindi ka man lang mapansin, ni mapasalamatan kahit babalat bunga lang. Tapos gagantihan ka pa ng kasamaan, ay ibang level ang sadness at bitterness na naibibigay niyan. Pero diyan naman po matetesting ang ating kabutihan. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang naging tanong ni Kristo sa mga tao. Maraming mabubuting gawa mula sa mga pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y babatuhin ninyo? Naitanong na po ba natin in one way or another ang ganito? Naging mabuti naman akong asawa sa iyo, partner sa iyo. Naging mapagmahal naman akong magulang sa iyo. Naging magalang naman, mabuting anak naman ako sa iyo.
Naging mapagmalasakit na kapatid naman ako sa iyo. Naging tunay na kaibigan naman ako sa iyo. Kung bakit ako'y ginanito mo. Di ba ang sakit? May kasama pang galit. Kaya napakalaki din ang tukso pag ganyang sitwasyon na tayo gumante o huminto na tayo sa paggawa ng mabuti. Ay, wag naman po sana sapagkat walang ibang magtatagumpay at tatawa, hahalakha kundi ang diablo sapagkat siya ang dahilan kung bakit ginamit niya yung taong ginawan mo ng mabuti tapos ang ginanti sa iyo ay masama para magkaganyan ka. Para gumanti ka at bumaba ka sa standard mo, bumaba ka sa standard niya at para hindi ka na gumawa ng mabuti pa. Sinong nanalo? Ang diablo. Yan po ang dahilan kung bakit ang banal na kasulatan ay hitik sa salita ng Diyos para sa mga sitwasyong ganyan. Nandiyan yung paalala sa atin o encouragement na let us not grow weary in doing what is right. Wag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Nandiyan ang paalala sa atin na let us conquer evil with good. Gantihan natin ng mabuti ang masama. Nandiyan din ang paalala sa atin na to love our enemies, to pray for those who persecute you. Huwag na po tayong lumayo. Ang ating Panginoong Hesukristo na lang. Siya na may pinakakakayanang gumanti at may pinakakarapatang huminto na sa paggawa niya ng mabuti dahil sa dinami-rami ng kanyang mga ginawang mabuti mula noon hanggang ngayon. Pangit pa rin ang ginaganti ng tao sa kanya. Pero gumanti ba siya? Huminto ba siya sa pag-bless sa atin sa paggawa ng mabuti? Hindi. At ang dahilan ay sapagkat mabuti siyang talaga. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang paggawa ng kabutihan ay hindi nakadepende sa reaksyon ng tao, sa appreciation ng tao, sa anumang igaganti ng tao sa kanya. No. Ito'y nakadepende sa nature niya, sa kalikasan niya, on who He truly is. That's the sole basis of His goodness. Kaya kahit pangit ang appreciation natin, hindi natin mapansin, kahit pangit ang ginaganti natin, patuloy siyang nagiging mabuti. Kasi tunay siyang mabuti. Likas sa kanyang mabuti. At yun ang hamon sa atin ng Panginoon ngayon, na maging totoo ang ating kabutihan. Yan ang nasa likod na hamon ng kanyang mga utos na mahalin natin siya ng buo, mahalin natin ang ating kapwa, magpatawad tayo, magpakumbaba tayo, tumulong tayo, umunawa tayo. Yan ang hamon sa likod ng mga utos na ito. Nagawin pa rin natin yung mga utos na yan. Magpakabuti pa rin tayo kahit na pangit ang mga nangyayari sa buhay natin upang maging totoo o likas ang kabutihan natin. Si Nelson Mandela ay kinulong ng 27 years. Kahit wala siyang kasalanan, kahit ang ginagawa niya ay kabutihan, pinopromote lang naman niya ang hustisya, ang katarungan sa maayos at hindi bayolenteng ipang paraan. Pero kahit na ganyan ang ginawa niya, masama ang ginanti sa kanya, kinulong siya. And in prison, he was isolated, he was tortured, he was insulted. Sobra-sobra yung dahilan para gumanti siya at huminto na siya sa ginagawa niyang kabutihan. Pero nagpatuloy siya. In fact, naging presidente siya. Nagkaroon na siya ng kapangyarihan para gumante sa mga gumawa ng masama sa kanya. Sinisigurado ko namang hinihintay ng tao o maintindihan ng tao. Pero hindi niya ginawa. In fact, inimbita pa niya yung mga nagpahirap sa kanya nung inauguration niya. He could have chosen revenge, but he chose forgiveness. He could have chosen to be bitter, but he chose to become a better person. Pwede naman nating piliin ang mabuti kahit na ang ginawa o ginanti sa atin ay mabuti. At doon nga po napapanday o mas nagiging tunay ang ating pagiging mabuti. Kapag dahil sa ginawa sa ating masama o nangyaring masama ay gumawa na rin tayo ng masama at tumigil na tayo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, hindi tunay, kundi peke ang ating kabutihan. Kaya sana ito yung ipagdasal nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Huwag tayo mapagod na gumawa ng mabuti, that we conquer evil with good, at gumawa pa rin tayo ng mabuti kahit na ang ginaganti sa atin ay hindi mabuti. Again, doon lamang nagiging tunay ang ating pagiging mabuti. Kapag hindi na natin permis na dinadahilan, tao lang ako, hindi ko kayang magpatawad, hindi ko kayang gumawa ng mabuti, ginawa ako ng masama. Instead, maging basic at maging automatic na sa atin yung maging mabuti kahit na sa kabila ng mga pangit na pangyayari. Dahil ang nabubuhay na talaga sa atin ay ang Panginoon at hindi ng ating sarili. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringkin ng Diyos sapagkat mahal ang niya. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo. kung diringkin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po kaming maging tunay ang kabutihan namin at hindi hanggang panlabas lamang, hindi hanggang sa mga mabuting pangyayari lamang, hindi kapag ang mga tao sa harap namin ay mabuti lamang. Tulungan mo po kami maging tulad mo na kahit nasa kasukdulan na ng paggawa sa iyo ng masama na mga ginawan mo ng kabutihan, gumawa ka pa rin ng mabuti. Patawad ka pa rin eh. Tulungan mo po kami na kahit kaunti lang ay matulad sa iyo. Tulungan mo po kami hindi umiral ang aming pagiging tao, hindi ang aming pagiging makasarili, kundi ang pagtitiwala namin sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, Sa'yo huwag kang makontento na ang kabutihan natin ay depende lang sa appreciation at ganti na binibigay sa atin. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Maging ganap tayo. Hindi kumpleto ang kabutihan ito. Kung lalapit kay Jesus, maging mabuti tayo sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong sambahan ay aming maganap. Upang sa paglahok namin lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyastang pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin iyong ikinirarangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagtiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngayon nagdiriwang ang Diyos sa may nararahan, sa may pag-ibig
saan man nananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain, manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilag. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa ay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong nagmamahal sa Diyos. Salamat sa Diyos. Rin po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging naisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintabis, pagsindang sak na linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang